Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former Dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy. Magandang hapon mga kababayan, sa lahat ng tagapanood. Good afternoon to everyone. Apoy, Attorney Roy, gano'n na po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng Ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso? Yan talaga ang katungkulan ng Ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng Ombudsman. Si mismong Crispin Remulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya o mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensyang ihaharap mo. Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Hindi po maaari yun sa korte. Lalong-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case. Hindi po maaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra doon sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng basta piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko guilty ito. So, gamitin natin tong ebidensya na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaring ganun. Hindi rin maaring sabihin na palagay ko innocent siya. So ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise. Ibig sabihin yan, pag tabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw. Kaya nga po sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para ma-convict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Wala na yun. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence. Yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Tsaka meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan. Halimbawa, tuwing umaga sumisikat ang araw. Ito mga ebidensya na base sa karanasan natin, sa kalikasan, sa siyensya. So itong mga ito hindi na pinagdedebatihan. Pero po yung testimonya, yung sabi-sabi ng tao, marami pong diferensya yan. Maaring yan ay dala ng matinding damdamin tungkol sa kaso o kaya ito'y may problema ng konting pag-aalala kasi ang human memory, yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence, yan ang pinakamahina. Kaya pag yan ang nagbangga-banggaan, ay napakahirap
Yang hong sinasabing may mga eyewitness, may mga ganito, yun, tatayo lamang yun pag wala ng ibang ebidensya at pag walang ebidensyang kumukontra dun. Yan po ang sitwasyon ngayon dito na hinaharap ng ombudsman. Oo. Tingnan nyo yung nangyari sa kaso ni Bong Revilla. Hilaw yung kaso o kulang yung ebidensya. Pinilit, binigyan ng bail. Ngayon, nagagalit yung ibang mga miyembro ng lipunan, yung mga civil society kung tawagin. Bakit daw binigyan ng bail? Eh yan po ang ating proseso. Yan po ang tinatawag natin na rule of law. Huwag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat na meron tayong presumption of innocence. Sa madaling salita, pag Attorney. hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya. Attorney, ayon kasi sa ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang sinasabi rin ng ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito? Well, alam mo maraming issue diyan eh kasi ang pagkaintindi ko maraming kaso, maraming complaint, no, maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya diyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera. Yan ang yan ang pinaka-sentro ng mga recantation eh, yung pag-deliver na yan eh. Pinapahindian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Kay Orly Gutesa lang lumabas yan eh. Sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya? Na sinasabi nga nitong mga nagrecant, hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta dahil gusto nila gumawa ng scam na mag-blackmail doon sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At nagpaliwanag pa nga si Baligod nga na totoo. Dapat yung ibang, si Laila de Lima, pinangalanan, si Loren Legarda, kung sino-sino. Tapos yung pinapakitang video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Kaya hindi maganda hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa iyo. Batas na ibigay ng katarungan. Ayan. Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kasong yan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla. Ngayon, inhibit yata yung isang justice or parang meron ako nabalitaan na gano'n. So, Tuloy-tuloy. Oo. Attorney, masakit man tanggapin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa. Yan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Yung ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali, siya'y pinakakuan ng pera at siya'y pinilit. Oo. Paano gagawin natin ngayon? Attorney, tuloy-tuloy pa rin itong pagdinig sa kasong ito. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin attorney, ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, Attorney Roy. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much.